Magandang araw sa iyo, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Christian, Tobong Mindoro. Isa ako sa masugid na tagapakinig sa inyong channel. Dahil nga sa pagiging adik kong makinig habang nagkakape, kaya naman naisipan ko ring magbahagi ng aking kwentong hango sa tunay na karanasan. Sa oras na mabasa mo ang aking liham, sir, lubos ko iyong ipinagpapasalamat. May katagalan nang nangyari ang karanasan kong ito. Noong mga panahong iyon, dahil sa malayo ang pinagtatrabahoan ko sa bahay namin, ay napagpasyahan kong mangupahan na lamang malapit sa fast food na pinagtatrabahoan ko. Noong makakita na nga ako ng marerendahan, Sir Casper, ay napasabi ako sa aking sarili. Jackpot ako sa apartment na nakuha ko. Dahil ang anak ng tenant ay ubod ng ganda, natawagin na lamang po natin sa pangalang Mylene. Madalas na ito ang kumukuha ng upa ko sa bahay, kaya naman ay nakakausap ko siya. Alam niyo, napakamahinhin niyang dalaga at napakasimple lang niya. Pero kahit na wala siyang kahit na anong kularete sa mukha ay nangingibabaw pa rin ang kagandahan niyang taglay. Kaya naman sa 3 buwan kong nangungupahan ay naging malapit na talaga kaming dalawa ni Mylene. Alam kong may namumuo na ako sa pagtingin sa dalaga. Pero hindi ko ito inamin sa kanya. Sapagkat natatakot akong tanggihan niya ang iaalok kong pagmamahal. At mas lalong natatakot akong iwasan niya kapag nalaman niya na gusto ko siya. Sa totoo lang, mahirap talagang itago ang nararamdaman, lalo na kapag magkasama kaming dalawa. Pero pinipilit ko pa rin kayanin at nagpapanggap na kaibigan lamang ang tingin ko sa kanya. Kahit ang totoo niyan ay parang sasabog na ang puso ko at pagkaramdam ko ay mas lalo akong nai-inlove sa kanya kapag ngumingiti siya. Isang beses, araw ng sweldo ko noon, kaya naman inaya ko si Mylene na mamasyal. Pumayag naman ang dalaga na labis ko namang ikinatuwa. Ngunit sa pagdaan ng mga higit 30 minutos ng hapong iyon, ay napapansin kong panay ang pagtingin ni Mylene sa orasang nakasuot sa kaliwang kamay niya. May iba ka pa bang pupuntahan? Tanong ko, dahil hindi na ako makatiis sa madalas niyang pagtingin sa orasan. Wala naman. Kaya lang kasi, ang sabi ko kay nanay, sandali lang tayo eh. Tugon niya. Ay, ganun ba? Kaya naman pala. Sige, uwi na rin tayo. Gusto mo bang kumain na muna tayo bago kita ihatid sa inyo? Aya ko sa kanya. Sa susunod na lang, tugon niya at sinabihan niya akong umuwi na umano kami. Makalipas nga ang ilang sandali at naglalakad na kami malapit sa bakuran ng apartment, ay nakita kong nakaabang na ang nanay ni Mylene. Nakikita kong matalim ang tingin sa amin ng nanay niya, kaya naman nagmandali na lumapit si Mylene dito. Maging ako man ay kinakabahan na rin sa tingin ng ipinakol ni Aling Marta sa amin. Bakit ang tagal niyo? Magdidilim na. Galit na wika at mas lalong tumalim ang tingin kay Mylene. Pasensya na po, tita. Napasarap lang po sa paglilibot. Natatakot kong tugon. Oo nga po, Nay. Maaga pa naman po. Saad din ni Mylene sa nanay niya. Umakyat ka na ron. Sigaw pa nito. Kaya pareho kaming nagulat. Kinakabahan talaga ako kay Aling Marta, Sir Casper. Lagi na lamang parang nanlilisik ang mga mata nito. Lalo na kapag galit ito, na para bang mangangain ng tao. Agara namang sinunod ni Mylene ang utos ng kanyang ina. Kaya naman ako ay nagpaalam na sa matandang papasok na ako ng silid na inuupuhan ko.
Dahil sa pagod na nararamdaman ay nagpasya akong humiga na muna para makapagpahinga. Hindi pa naman ako nagugutom ng mga sandaling iyon, kaya't maya-maya na lang ako magsasaing. Habang nakahiga nga ako ay sumagi sa isipan ko si Aling Marta. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin sa kanya o napansin rin siya ng iba pang mga tenant. Dahil sa pagkawari ko ay may itinatagong kakaiba ang matandang iyon. Yung bang parang may kinakatakutan siyang malaman ng ibang tao. Palagi na lang kasi siyang pagalit kong magsalita at umiiwas sa mga nag-uumpukan. Sa kakaisip kong iyon, ay hindi ko na malayang tuluyan na palang nilamon ng antok ang diwa ko. Hanggang sa makaraan lang ang ilang oras, ay bigla akong naalimpungatan nang makarinig ako ng pag-iyak ng isang manok na parabang sinasakal. Doon ako napabangon mula sa pagkakahiga at dahan-dahang hinawi ang kortina ng bintana upang makita ko ang katawan ng manok. Naisip ko kasing baka may kawatang nakapasok sa bakuran at ninanakaw ang mga alagang manok ni Aling Marta. Nang makasilip na ako ay isang babae nga ang nakita ko. Madilim sa likod dahil hindi na iyon masyadong natatamaan ng ilaw. Kaya hindi ko maaninagan kung sino ba ang babaeng iyon. Babae ang kawatan ng manok? Tanong ko sa aking sarili. Kaagad kong kinuha ang flashlight upang sa ganun ay ilawan ko ang babaeng nagnanakaw ng manok ni Aling Marta. Ngunit pagbalik ko sa bintana ay wala na ang babae at isang malaking ibon na lamang ang nakita kong lumipad papalayo. Nanlaki ang mga mata kong hinawi pabalik ang kortina at napatulala na lamang ng ilang segundo. Naitanong ko pa sa aking isipan kung nasaan na ang babae. Bakit kanina lamang ay babae ang nakita ko roon? Bakit noong bumalik ako ay napakalaking ibon na? Alam niyo, Sir Casper, na mga sandaling iyon ay parang gusto ko na tuloy maniwala na totoo nga ang mga aswang. Ngunit anong klaseng aswang iyon? Naihilamos ko sa mukha ang aking mga palad at bumalik na lamang sa higaan habang hindi pa rin nawawala ang kabang nararamdaman. Sa totoo lang, lalaki naman ako ngunit nakaramdam ako ng takot at pagkabahala sa nakita ko. Pero magkaganon pa man ay pinilit kong kumbinsihin ang sariling baka pangkaraniwang ibon lamang iyon at tinatakot ko lamang ang sarili ko. Kinaumagahan ay nagising na lamang ako sa malakas na sigaw ng kapitbahay namin. Galit na galit ito kaya naman lumabas ako. Hinahanap niya ang kanyang panabong na manok dahil bigla raw kasi iyong nawala. Kaya naman bigla kong naalala ang nakita ko kagabi. Ang babaeng may hawak sa manok. Ngunit dahil hindi ko alam kung sino iyon, ay nananatili na lamang akong tahimik. Nagtataka pa nga at pinilit na iniisip kung manok ba na panabong iyon ng lalaki o alagang manok ni Aling Marta ang nakita ko kagabi. Bakit ba ang ingay mo? Paninita ni Aling Marta kay Mang Ramon. Ang manok kong panabong nawala kagabi. May nagka-interes na naman. 3 beses na akong nawawala ng manok. Punyemos talaga. Pasigaw na tugon nito. Akala ko kung ano na. Manok lang naman pala. Saad ni Aling Marta na walang pakialam sa nararamdaman ni Mang Ramon. Napasunod ako ng tingin kay Aling Marta. Kaya naman nakita ko si Mylene na nasa hagdan. Nakaupo ito roon at nakatanaw sa amin. Kaagad kong kinawayan ang dalaga ngunit lumingon sa akin si Aling Marta. At gaya ng palaging reaksyon niya, Sir Casper. Matalim na naman ang tingin na ipinakul niya sa akin. Kung nakakamatay lang ang titig ng matandang iyon, baka bumulagta na ako sa lupa nang wala ng buhay.
Pagkalapit niya sa dalaga ay hinatak niya sa damit si Mylene upang bumalik na sa itaas. Subalit pasimpleng lumingon sa akin si Mylene at nginitian ako nito ng napakatamis. Kaya naman nakaramdam na naman ako ng kilig. Naks, buo na naman ang araw ko. Yung bang kilig na kumikibot-kibot pa yung tumbong. Ganun ba yun? Lumipas pa ang mga araw at mas lalo ngang nagiging maugong ang usap-usapan tungkol sa aswang na nagiging ibon daw sa gabi at nambibiktima ng mga hayop. Hanggang sa kinausap ko si Mylene na kailangan niyang mag-ingat dahil nga sa nababalita ang mga aswang. Kako mag-iingat siya palagi at huwag nang magpapaabot pa ng gabi sa daan dahil baka mamaya ay makasalubong niya ang aswang at mayari pa siya. Hindi ko kakayanin yon. Ngunit nagtataka ako dahil sa walang kahit nakatiting na takot ang bumabakas sa mukha ng dalaga. Bagkus ay natawa na lamang ito sa sinabi ko. Bakit ka natatawa? Kunot noong tanong ko sa kanya. Kasi naman, ang tanda-tanda mo na pero naniniwala ka sa mga ganyan. Marami nang nagpapatunay na totoo ang mga aswang, Mylene. At isa ako sa magpapatunay na totoo yon. Hindi ako naniniwala sa kanila. Pero kung totoo man, hindi natin sila dapat katakutan. Anong hindi? Nakakatakot kaya sila? Ngunit tinawanan lang niya ako ulit. Hinayaan ko na lamang siya kung ayaw niyang maniwala. Tutal ay iba-iba naman talaga tayo ng paniniwala pagdating sa mga bagay-bagay. May mga naniniwala at mayroon namang hindi. Depende na lang talaga sa mga nakakita na ng aswang. Kaya naman para mapatunayan kung totoo ang aswang, Sir Casper, ay bumili ako ng buhay na manok at itinali ko iyon sa puno ng mangga sa likod ng apartment. May balak ako mamayang gabi dahil gusto kong patunayan kay Mylene na totoo ang mga aswang. Pagsapit nga ng gabi ay nag-abang na ako sa bintana. Pero lumalalim na lamang ang gabi ay wala pa ring aswang na lumalapit sa manok ko. Kaya naman matyaga pa rin akong naghintay. Hanggang sa magising ako at nakatulog na pala ako sa kakahintay. Kaagad akong dumungaw sa bintana, ngunit naroroon pa rin ang manok. Mukhang hindi iyon naamoy ng aswang. Kaya naman inulit kong gawin iyon gabi-gabi. Ngunit wala talagang aswang. Parang gusto ko nang maniwala na hindi talaga sila totoo. Ngunit hanggang sa isang gabi, kasalukuyan akong nakahiga at nagpapahinga na nang makarinig ako ng mga kaluskos. Anak nang, baka yan na ang aswang. Bulalas ko at agaran ng bumangon. Saktong mas madali kong makikita ang itsura ng aswang na iyon dahil maliwanag ngayon ang buwan. Pagkabangon ko nga ay marahan kong hinawi ang bintana para sumilip kung naroroon ba ang aswang. Ngunit laging gulat ko nang makita ko si Mylene na siya ang lumapit sa manok. Sa isip-isip ko, anong ginagawa ni Mylene? Bakit siya lumabas ng bahay gayong delikado na? Palihim ko siyang pinapanood hanggang sa mabilis akong napaindak at napahawak sa dibdib ko. At huminga ako ng malalim nang may malakas na kumalabog sa bubungan, kaya doon nabaling ang atensyon ko. Parang may kung anong mabigat na bagay ang nalaglag sa bubong. Takti, ano yon? Kinakabahang tanong ko. Noong ibalik ko ang paningin ko kay Mylene, ay laking pagtataka ko sa kadahilan ng wala na ito roon. Kaya naman takot na ako. Dahil sa baka mamaya ay napano na siya. O kaya naman ay baka bigla siyang tinangay ng aswang. Huwag naman sana, sambit ko. Maya-maya pa ay muli na naman akong napaigtad nang biglang may kumatok sa pintuan. Nag-aalangan pa akong buksan iyon sa pag-aakalang o kay isang aswang iyon
Christian, Christian, si Maylin to. Buksan mo ang pinto. Tawag ng nasa labas, kaya nag-apura na akong buksan ang pinto. Maylin, utal na sambit ko sa pangalan niya. Nakita kong hawak-hawak niya ang manok na itinali ko. Yung manok mo oh, sabay abot niya nito sa akin. Nakita ko na nilalapitan kanina ng pusa. Baka mamatay yan. Bakit pala nag-aalaga ka ng manok? Ilang gabi ko na kasing nakikita yan sa likod. Ha? Ito? Pamain ko to sa mga aswang, Maylin. At talagang naniniwala ka sa kanila? O ngayon? Napatunayan mo nang hindi sila totoo, no? Tumango-tango na lamang ako. Kahit ang totoo ay naniniwala pa rin talaga ako sa aswang. Dahil nga marami nang nagpapatotoo na totoo ang mga nilalang na yon. Lumipas pa ang ilang araw, linggo, at tuluyan nang natahimik ang barangay namin. Dahil wala nang nawawala ng mga alagang hayop. Naging kampante na rin ako. Hanggang sa nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na aminin kay Maylin na mahal ko siya. At laking tuwa ko nga nang sabihin niyang mahal niya rin ako. At dahil sa labis na tuwa ay niyakap ko ang dalaga ng sobrang higpit. At hindi ko na napigilan ang sarili ko na halikan ang mga labi niya. Hindi naman siya nagalit sa ginawa ko. Sa halip ay napangiti pa nga siya. Ngunit isang araw, pinuntahan niya ako sa apartment at may gusto raw siyang aminin sa akin. Nagtataka naman ako kung ano ba ang aaminin niya sa akin. Nakatitig lamang ako sa kanya ng mga sandaling iyon. Habang inihintay ang sasabihin niya sa akin, huminga ng malalim ang dalaga bago nagwika Sir Casper. Tinanong niya ako kung matatanggap ko raw ba siya kung sakaling aswang siya. Kaya naman natawa ako at pinisil ko pa ang ilong niya at sinabi kong puro siya kalokohan. Pero seryoso siyang tumitig sa akin na ikinakaba ko na. Hindi ako nagsisinungaling, Christian. Aswang talaga ako. Ang tawag sa lahi namin ay mandurugo. Magandang dalaga ako sa umaga, ngunit sa gabi ay isa akong ibong mandaragit. Napalunok ako ng sunod-sunod sa mga sinabi niya at muli ay kinabahan na naman ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi niya o hindi. Teka, ano ba ang kalokohang sinasabi mo? Alam mo, hindi ka nakakatuwa. Pagak natawa ko. Totoo ang sinasabi ko at hindi iyon kalokohan lang. Seryoso pa ring tugon niya. Kami ni nanay ang kumukuha ng mga nawawalang mga hayop ng mga kabarangay natin. At sa iba pang mga barangay, ako rin ang kumuha ng manok ng mga Ramon. Pag-amin niya sa akin at sa puntong iyon ay naniniwala na ako na isa nga siyang aswang, sila ng nanay niya. Nakatulala lamang akong napatingin sa kanya. Naisip ko na kung totoong aswang siya, bakit hindi ko man lang iyon napansin? Sa tagal-tagal na naming nagkikita palagi, bakit wala man lang akong napapansing kakaiba? Hindi kami kumakain ng tao, Christian. Kaya hindi ka dapat matakot sa amin ni nanay. Mga hayop lamang ay sapat na sa amin. Pangungumbinsin niyang wika sa akin. Tumango-tango lang naman ako at pilit na ngumiti sa kanya. Kahit na hayop lamang ang kinakain niya, nakakatakot pa rin at nakakadiri. Dahil sa hindi nga ako makumbinsi ni Maylin, Sir Casper, kaya naman kinagabihan ay hindi siya umalis sa inuupahan ko. Buong tapang niyang ipinakita sa akin kung ano talaga ang tunay niyang itsura. Halos mawalan ako ng ulirat matapos kong masaksihan ang nakakatakot na pagmumukha ng dalaga. Ramdam na ramdam ko ang pangangatog ng mga tuhod ko at pagwaray ko ay umuurong na ang dapat umurong sa kaloob-looban ng katawan ko. Nung akmang tatakbo na sana ako palabas ng bahay,
ay mabilis na nagpalit ng anyo si Mylene at hinawakan ang kamay ko. Sa mamasamasang mga mata niya ay nakiusap siyang pakinggan ko raw muna siya. "Naniniwala ka na ba?" tanong niya. Sunod-sunod akong tumango at huminga ng malalim. Nang medyo kumalma na ako ay doon pa lamang kami nag-usap ng masinsinan. Doon na rin namin napagpasyang kahit mahal na mahal namin ang isa't isa ay hindi pwedeng lumalim ang pag-iibigan namin. Dahil sa magkaiba kaming dalawa. Matapos nga ang pag-uusap namin iyon, Sir Casper, ay umalis na rin ako sa inuupahan at lumipat na rin ako ng trabaho. Magmula nang lumipat ako ay hindi ko na muling nakita pa si Mylene. Masikip man para sa akin pero hindi talaga pwede. Mas nangingibabaw ang takot sa sistema ko. Dito ko na lang tatapusin ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa kwentong ito. Muli po, ko po si Christian ng Batangas.